Magandang araw sa inyo mga kasabong at welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logis CCU Academy. Master Marcos ulit ito ng Team Logis. So, pasensya na kayo, medyo na-busy tayo ng husto. So, talagang pag-harvest season ng isang breeder. Super excited at the same time super pagod kasi talagang mahigpit ang seleksyon lalo sa mga breeding materials, sa mga battle crosses na ginagawa natin para sa darating na istagan. Talagang sobrang higpit dapat ng seleksyon natin para maaga pa lang maalis na natin ang wastage, maalis na natin ang mga below standards, makapag-desisyon na tayo. At the same time, marami pang kasunod na mga napipisa, marami pang kasunod na mga batches, bakuna, pagpapabanding na napakamahal. Isipin nyo, banding fee lang, inabot ako ng 50 mil mahigit. Ano lang yan, national batch pa lang yan. So, yung hindi kasama dun ang local, hindi kasama ang early bird, hindi pa kasama ang late born. So, 50 mil na mahigit. So, magastos. Sa isang breeder talagang medyo mahirap pero masaya tayo sa ginagawa natin. So, anyway, pag-usapan natin sa video episode natin ang paglalaban ng Hackfight at Derby. Kasi lahat naman na nag-uumpisa sa pagmamanok, sa pagbibreed, nangangarap na magkaroon ng pangalan, nangangarap na magkaroon ng sariling bloodline at makilala sa industriya. Ngayon, lahat naman yan po pwedeng mangyari at lahat naman ang iniidolo natin, ganyan naman nag-umpisa. Wala namang nag-umpisang champion kaagad. So step by step ika nga, you have to pay the price and that is the slow pace. So, nag-umpisa sa paglalaban sa Hackfight hanggang sa Derby, hanggang sa makarating na doon sa mga labanan na pinakamalaki at pinakamatataas na tinitingala natin ngayon. So, pag-usapan natin ang paglalaban sa Hackfight at Derby. Kasi akala ng iba ang malalaking farm, hindi na nag-Hackfight. Puro na lang Derby kasi gusto nila, parang iniisip nila, doon na tayo maglaban sa level natin. However, marami namang farm ang talaga naglalaban ng Hackfight. So, umpisahan natin kung bakit. Unang-una, pag nag-uumpisa ka pa lang mag-farm, wala ka pa namang adequate knowledge, wala ka pa namang resources para makabangga kagad sa mga derbies. So, Hackfight muna. Titestin mo ang manok, nandun yung level ng excitement, nandoon yung pag nanalo, yabang, pag natalo, bitter, gano'n eh, naranasan natin lahat yan. Naranasan natin lahat yan. So, dumating din tayo sa ganyang punto. So, Hackfight muna, testing, laban ng puro, laban ng cross and everything, hanggang sa dumating yung point na nananalo na, gusto nating sumubok sa derby. So, sumubok sa derby, may panalo, may talo, minsan na zero. So, ganun eh. Kasi nga, hindi mo pa naman buo ang sistema, yung selection mo sa manok, hindi pa gaanong marami, hindi ka pa gaanong marunong, hindi pa gaanong marunong sa pointing, so maraming pagdadaanan. Kailangan makabuo ka ng solid na konsepto, solid na sistema, solid na kaalaman, kasi diyan nagmumula ang lahat. Pag talagang marunong ka na, somehow magkakaroon na ng improve step by step ang ginagawa mo. It will make sense at all. Unlike from the beginning, it doesn't make any sense. So, ganun tayo nag-umpisa at ganun din nag-umpisa ang karamihan. Hackfight muna, Hackfight, tapos derby. Tapos, pag na-establish na ang sistema, nakapagbuo na ng team, naobserbahan na ang bloodline ng nananalong mga manok, ang mga markings, ang mga kombinasyon, nakapagparami na, so kombinasyon na yan, derby Hackfight. So, ngayon dito kami, nag-Hackfight pa rin naman kami. Kasi unang-una, yung mga mabababa, maliliit, hindi naman namin magagamit, hindi maibenta. Kasi undersize. Hindi ko rin may pamigay. Kasi undersize, baka sabihin na may magay ako ng reject, ayoko naman ng ganun. So, ang ginagawa namin, hina-Hackfight namin. So, there is also underlying concept behind sa pag-Hackfight. So, bukod sa nakakatulong pang feeds, nagagamit namin ang supposedly wastage na manok, below standard na manok, nagagamit na papakinabangan. Pangatlo, it boosts the moral of the people inside your farm. Kasi every time na maglalaban, nananalo, yung mga tao natin sa farm, it makes them realize na yung inaalagaan nila maayos na manok.
It gives them pride na magaling yung manok na inaalagaan nila. It gives them sense of responsibility, love, and care sa trabaho nila at sa mga manok na inaalagaan nila. Kasi pansinin mo, pag ang isang farm walang laban, parang ang mga tao mechanical, parang mga robot lang, pakain, painom, linis, ganun lang. Parang walang adrenaline rush, walang bago, naboboring. So, pangit din naman ang ganun. Unlike nung paminsan-minsan may hackfight ka, may derby kasi sinasama mo ang mga tao mo, talagang nai-stimulate sila. It makes them realize your vision, your purpose, the quality of the chickens na inaalagaan nila. So, kumbaga it makes them sharp. It makes them sharp. And then, yung katuwaan nila pag uwi ng farm, kwentuhan, may inspire din naman sila. So, yun, isa-isa yun sa mga purposes natin kung bakit tayo naglalaban sa mga hackfight. Ngayon, sa derby naman, ang purpose natin is to test kung hanggang saan ang kaya ng manok natin na nakadepende sa budget natin. Kasi sa atin, sa industriya na to, marami nang nag-umpisang malakas at natapos na mahina. Di bale mag-umpisa kang mahina, unti-unti, hanggang sa makarating ka sa taas, dun ka na maging malakas kasi naaral mo na eh. So, katulad nga ng nasabi ko nung mga nakaraan pa, hindi naman ako tumataya ng malaki, pa 11-11, 22 lang naman ako. Pero pag nanalo na ako, kunyari galing sa Travesía, nanalo, nakakataya na ako ng malaki-laki, lalo kung silip ang kalaban. So, sa derby, 11-22 lang ako. Pero pag nasilip ko na medyo mas maganda ako kaysa sa kalaban ko, tataya ako ng 55, 77, 110. Kasi nga kumbaga, susugalan ko na yung chance na medyo lamang ako. Ganun lang naman. Pero pag kahit anong galing ng manok ko, pag maganda rin ang kalaban ko na alam kong wala akong gaanong lamang, minimum lang din ako. So, ganun tayo maglaro. Hindi natin pwedeng isugal lang basta-basta ang pera na pinaghirapan natin. So, ganun naman. So, anyway. So, ayun. So, sa derby naman, yun nga, matetesting natin ang quality ng manok natin, yung team natin kung paano gumalaw, yung management natin ng pagta-travel ng mga laban, yung selection natin to the highest level. Kasi nga, pag naglaban ka sa mga derbies, lalo yung mga circuit, yung mga breeders, lahat ng kalaban mo, marami ka talaga matututunan. So, ma-assess mo kung talagang kaya na ng manok mo, ano ang kulang sa manok mo, anong kaya mong i-improve, ano yung kulang sa team, ano yung kulang sa process, bakit nagkakaganito ang selection natin. So, marami ka talagang matututunan before we can go to the most coveted position on top. So, talagang yung mga idol natin, sina Boss Atong Ang, sina Idol Patrick Antonio, sina Boss Among Tose, talagang idolo ko rin yan. And one day, I will be happy na makatapat sila, makaharap sila sa arena. But I am doing it one step at a time kasi ayoko namang sumabak ng dalang 1,000,000 pag uwi, ubos na. Ang hirap kitain ng ganung pera kung sasali ka sa big event. Kaya kailangan pinag-ipunan mo ng mahabang panahon ang kaalaman, ang seleksyon sa manok, ang magaling na manok na dadalhin mo para talagang makikita mo na ilalaban talaga ng manok mo. At the same time, yun nga, preparado ka sa ganung laban. Kasi malalaman mo naman yan eh. So, katulad nga ng nangyari sa atin, somehow, happy naman tayo. Nakarating tayo sa grand final sa Manila Arena nitong national WPC. And hindi nga lang magandang score dahil nga pangit ang management natin ng moisture, yung pagbiyahe natin, everything. Kaya talagang marami tayong natutunan. Pero yung nanalo natin, nakakatuwa na yung idol natin na manok ni Alan Shaco, tinalo natin ng mabilis na yung bulik nila. So, nakakatuwa naman, nakakatuwa. So, anyway, pinaghandaan na natin yan ngayon. So, may farm na tayo sa Antipolo. Yung team natin, nakabuo na tayo ng team na in the coming years, talagang slowly mararating natin yung pinapangarap natin. So, stepping stone lang lahat ng ginagawa natin, one step at a time. Di baling mabagal, basta sigurado kang hindi ka gaano magagalusan o hindi ka gaano masasaktan pag napagtatalo ang manok mo. Kasi diyan ka magkakaroon ng heartache, ma-heartbroken ka, ma-disappoint ka, parang gusto mo nang tumigil. So sa mga kapwa nating breeder, wag kayong titigil kung ito talaga ang pangarap nyo. Kasi tumigil man kayo ngayon sa kalagitnaan, hahanapin pa rin ng puso nyo ang passion na to.
babalik din naman kayo in the future. Pagbalik nyo in the future, uumpisa naman kayo sa zero. So kung kaya nyo rin lang, huwag kayong titigil. Kung kaya rin lang ng budget nyo, so aralin nyo saan nagkamali, saan ang kulang. Kasi sa lahat naman ng bagay, ganun naman talaga ang nagiging sistema ng buhay. Kaya sana sa mga kapwa ko breeders, tuloy-tuloy lang tayo. At abangan nyo guys, sa mga followers and subscribers natin, mamimigay na naman ulit tayo ng isang manok sa next na video episode natin. So thank you very much guys. Master Marcos ulit ito ng Team Logis.